ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na maulit sa 2028. Latest po, umamin na po si Chairman George Garcia na nag-usap nga pala talaga sila ng congressman na tumatakbo noon sa Bohol at sinabi niya, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Pero sabi ni Chairman George Garcia, na misunderstood daw siya. Sir, hindi nga. Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang extortion yan. Parang nagsasuggest na bayaran mo na lang ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon. Bayahin na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood daw si Chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir, ang nagastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit mo sinabi 300 million? Pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami kong malapit na report kay Atty. Harold Respicio na pareho po ang experience. At sir, merong na-record na mataas na opisyal doon sa COMELEC. Huwag mo na nating banggitin ngayon. Dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. Ang problema ngayon, sinasigil na sir. Nasaan na yung ibinayad natin sa inyo? Sabi, i-refund na lang daw. Pero daw ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo. Ang problema po, sabi, bawi na lang ako sa protest. Nag-protest ka naman eh. Kaya pala nagkabali-baliktaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. May nanalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babalik na rin sa uli para mabayaran din yung kabila. Kung titignan po natin itong context na ito, mga aligasyon na pambabayad sa COMELEC, at doon sa obserba mismo doon sa ground na irregularity sa pagpapatakbo ng eleksyon, everything comes together. Ang una kong obserbasyon ay yung maling paggamit ng software. Ang sabi ko ng batas, ang software na dapat tatakbo sa makina ay yun ang ma-audit. Pero iba po yung inilagay sa makina. Kapag iba na po ang version at iba na po ang hash ng software na yun, iba na po yung nandun sa loob ng makina. Chairman George Garcia, tanong ko po sa inyo, nandun ba sa loob ng software yung daya? Ipakita mo na lang kaya yung software, i-open source mo at kami ang mag-aral, makita natin kung ano ang nasa loob nun. Ang isa po pong pagkakamali na naobserbahan ay yung transmission. Ang sabi po ng batas, dapat dire-diretso mula sa independent automated counting machines papunta sa mga servers. Sabay-sabay, COMELEC servers at yung mga transparency servers. Para nga naman kapag nandaya ang COMELEC, huli ka agad ng mga transparency server. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia, kinokulit pala nila bago magpadala doon sa mga transparency server at pinapadala nila cumulative every 15 minutes. Anong ibig sabihin po nito? Na manipulate po yung data mula sa mga automated counting machines bago pumunta sa mga server. Labag po yan sa batas, illegal po yan. At yun po yung dahilan, kaya pinapalisbar natin si Chairman George Garcia at mga commissioner. Yun po ang dahilan. Kaya nananawagan tayo sa National Bureau of Investigation para investigahan ang kanilang illegal na paggamit ng software, illegal na paggamit ng computer equipment na nag-interfere sa ating election process dahil yan po ay krimen. Yan po ay paglabag sa batas ng eleksyon. At kayo mga commissioner, kayo ang responsible ng pag-implement niyan. Dapat po kayong makulong. Ngayon po, itong suggestion ng grupo ni Mr. Greg Obiliela na gumawa ng manual counting alongside sa automated counting machines at gumamit ng blockchain para secure yung transmission at ma-maintain yung integrity ng data, consistent po yan para maiwasan itong mga nangyari na daya na ito. Ang una po kasing daya na pwede mangyari at pinakamadaling gawin ay yung na-observa natin na itatanim na mismo sa software yung daya. Kasi baka nasa 3.5 na mismo yung daya. Pero kapag manual counting mo yan, siyempre, nawala na yung opacity. Transparent na.
makikita na natin mismo yung mga balota. Ang tao po, kapag binidyo mo yan, yung mga election board, yung mga watcher, makikita nila, yung mga balotang binabasa nila, nakikita natin kung nandaraya, makikita natin kung totoo ba talaga yung bilang. Kaya yung problem number 1, maiiwasan po kapag ginawa natin yung manual counting sa araw ng election. Ang pangalawang problema po ay yung problema sa transmission at pag-maintain ng database. Masosolve po yan ng blockchain. Kasi po ang solusyon ni Mr. Belgica ay diretso mula sa automated counting machine, diretso agad sa blockchain. Ang blockchain po kasi, wala pong isang entity na nag-control yan. Distributed po yan. Yung software po niyan ay open source. Hindi mo pwedeng dayain yan at maraming mga servers na independent na nag-maintain ng lahat ng database yan. Kaya kapag transmit mo mula sa automated counting machines papunta sa blockchain, walang kahit na sino mang gobyerno, organisasyon, o media o tao na pwedeng mandayan yan. Diretso agad, in real time, reflected agad, kita ng public kung saan yung source at kita agad yung resulta ng eleksyon. Kaya wala ka ng panahon para baguhin pa sa gitna yung data na ipinapadala ng automated counting machines. At kapag nasa blockchain na, hindi mo na rin mababago yung final results na nandoon. Kaya hindi mo na mababago yung data na nasa database. Inuulit ko po, in summary, ang problema po ngayong election na ito ay dahil hindi tayo sure kung may daya ba sa pagbilang nandun sa software. Hindi tayo sure kung may daya ba sa pag-transmit dahil inistorbo nila yung data mula sa source automated counting machine papunta sa mga servers. So pwede nilang i-manipulate sa gitna. Number 3, kapag nandun na sa mga servers, may mga database yun, pwede mo pa rin baguhin kahit nandun na sila sa loob. Lahat po yan maiiwasan dahil yung software ay ma-verify natin through manual counting, yung transmission at database ay mapoprotektahan natin dahil po ang isang blockchain ay immutable yung transmission, immutable yung database, hindi po yan mababago. Kaya po, kapag natupad ang suggestion ni Mr. Greco Birgueta na ayusin ang ating eleksyon sa susunod sa pamamagitan ng paggamit ng parallel manual counting in addition doon sa automated counting ng ating boto at paggamit ng blockchain, hindi na po mauulit yung mga daya ngayon. Kaya Chairman George Garcia at mga commissioner, alis na kayo dyan! Ilagay na natin itong mga idea ni Mr. Greco Birgueta at gawin natin sa 2028 para lahat po tayo ay masaya at lahat po ng ibinoto natin ay siyang totoong mauupo, mapoproklama at mamumuno sa atin. Ito dapat ang paraan paano mag-design ng mga ganyang kontrobersiya. Kung ang dahilan po ay kung nabayaran kayo, may binabaliktad ninyo yung mga ganyang resulta ng eleksyon, mali po kayo. Dapat po mag-decide kayo on the merits at sundin ninyo ang batas. Ang malinaw po sa batas, hindi dapat kayo tumatanggap ng bayan. Ano yung stand nyo doon sa panawagan ng election revolution? Mga kababayan, ito po ang tanong para sa inyo, eleksyon o revolusyon? Ine-emphasize po ng tanong na yan ang kahalagaan ng ating demokrasya, ang ating kalayaan na magboto ng mga tao na mamumuno sa atin. Kapag natanggal po sa atin yan, wala na ang esensya natin bilang Pilipino. Eleksyon o revolusyon? Ano po ang gusto ninyo? Ang mapayapa po na sagot na hindi revolusyon ng sagot ay para tanggalin natin yung mga nakaupo doon sa COMELEC ngayon. Yung mga commissioners ng COMELEC. Dahil sila ang gumawa ng kalokohan ngayong eleksyon na ito. Dapat hindi na sila nakaupo sa susunod na eleksyon. Pangalawa, dapat baguhin natin yung polisiya ng pagkandak ng ating eleksyon sa pamamagitan ng pag-amend ng rules ng COMELEC mismo or pag-amend ng batas para wala ng choice yung COMELEC. Specifically, ang dapat nating gawin, yung control dapat sa pagbilang, yung software ay wala na dapat sa kamay ng isang ahensya lamang, which is COMELEC. Pangalawa, yung control sa transmission at custody ng data ay dapat wala na rin sa kanilang kamay. At yan ay nasolusyonan ng mungkahi ni Mr. Greco Birgueta na gumamit ng manual counting in parallel sa automated counting at sa paggamit ng blockchain para po lahat na ng daya na nangyari nung election 2025 ay hindi na po maulit. Ngayon mga kababayan ko sa Pilipinas, positibo po ba kayo na magagawa lahat yan? Kapag hindi po, meron po kayong pangalawang choice sa tanong na eleksyon o revolusyon. Mga kababayan, huwag niyo po kaming iiwan sa aming advokasiyang ito. Hindi po kami titigil hanggat masagot ang tanong natin, maayos na eleksyon o revolusyon. Hindi po namin kayo bibitawan. Ang hinihiling ko lang po, mga kababayan kong Pilipino, huwag niyo po kaming bibitawan. Samahan niyo po kami hanggat maipagtupad po ang lahat ng polisiya na sinasuggest ni Mr. Greco Birgueta. At
kung hindi natin magawa sa pamamagitan ng maayos na polisiya para sa maayos na eleksyon, inuulit ko po ulit ang tanong, hindi po namin kayo bibitawan sa pagsagot ng tanong ng eleksyon o revolusyon. Makakasama niyo po kami hanggang sa uli. Sabi po niya doon na nabigla po siya at nagulat pero tila daw nababaligtad. Ano po reactions po? Umamin si Chairman George Garcia na sinabi nga niya sa tumatakbong congressman na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo nung eleksyon. Kung papakinggan mo po, mukhang extortion, ano po? Mukhang invitation na magbayad na lang ng bribe para manalo noong eleksyon. Pero sabi ni Chairman George Garcia, misinterpreted daw, binaliktad daw siya. Ang ibig sabihin daw nun, ayun yung expected na magagastos niya noong kumpanya bilang congressman ng kanilang distrito. Pero kapag tatanungin mo po, magkano ba talaga dapat ang gagastusin ng isang congressman kapag ang bilang ng botante mo ay 300,000 pesos? 3! Kada botante, 900,000 pesos lamang. Pero Chairman George Garcia, bakit mo sinabing 300 million pesos? Ano po ang paniniwalaan ninyo? Yung common sense ninyo kung anong ibig sabihin ng sinabi niya o yung palusot ni Chairman George Garcia?